Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Bagyong Ophel, bahagyang humina matapos maglandfall sa Cagayan. Ngit-ngit ng Bagyong Ophel, naramdaman sa Northern Luzon. Office of Civil Defense, nagbabala sa heavy to torrential rains na bitbit naman ng Bagyong Pipito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namahagi ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Cavite at Oriental Mindoro. Family food packs at mga responders handa na sa bagyo. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumalo sa anibersaryo ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Una po sa ating mga balita, bahagyang humina ang Bagyong Ophel makaraang maglandfall sa Bagao, Cagayan. Pero malaki ang tsansa na muli ito maglandfall sa Babuyan Islands ngayong gabi. Yan ang Balitang Pambansa ni Benji Durango. Live, Benji. Joshua, bahagya nga na humina itong Bagyong Ophel matapos na maglandfall kaninang 1:30 ng hapon sa Bagao, Cagayan at sa kasalukuyan ay Alright, babalikan natin si Benji Durango sa balitang niya. Samantala, para sa mas mabilis na pagpapadala ng tulong, naglagay na rin ng production hub ang Department of Social Welfare and Development sa Central Luzon para sa mas mabilis na repacking ng relief goods. Aprobado na rin ang dagdag na Quick Response Fund ng ahensya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay. Dahil halos magsasabay ang Bagyong Ophel at Pepito na mananalasa sa bansa, pinaigting na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang mga estratehiya sa disaster response and preparedness. Ito ang sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa isang pulong balitaan ng ahensya. Anya, bukod sa production hub ng mga family food packs sa Pasay at Cebu, nagtayo rin ng isa pa sa Central Luzon. 15,000 ang maximum daily output ng production hub na iyan. Nabanggit kanina ni SAS, meron tayong partnership with the DOLE, Tupad program, no? At meron nga po tayong mga karagdagang manpower dyan sa production hub natin. Nadagdagan na rin ang mga volunteer mula sa mga private organization at uniform personnel na magre-repack ng mga family food pack. Layo nito na madagdagan ang daily output nito. Dinadagdagan talaga natin yung ating mga stockpiles bilang response at bilang paghahanda. As of November 14, nasa mahigit 18,000 na ang naipamahagi na family food pack ng DSWD sa Region 1, 2, 3, 5 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa Bagyong Nika at Ophel pa lang ito, mahigit 2,000 naman sa non-food items at 40,000 pesos naman kasalukuyang halagang naipamahaging Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Sabi rin ng DSWD, nag-dispatch na rin ng mga mobile command centers sa mga lugar na maaring tamaan ng Bagyong Ophel at Pepito para matiyak na may line of communication pagkatapos ng bagyo. Isa po sa mga maaaring maapektuhan niya yung communication lines. Kaya nga po, nakadispatch na yan sa iba't ibang mga regions natin so that it could immediately gather information that will inform the central office
to properly plan and to properly dispatch additional assistance. Mas magiging mabilis ang disaster response at preparedness ng ahensya dahil naaprubahan na ng Department of Budget ang Quick Response Fund nito. Ayon kay Dumlao, malaki ang matutulong nito para maging tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ahensya lalo na't may mga inaasahan pang sama ng panahon na maaaring pumasok sa bansa. Ginagamit natin yan as standby funds para makapag-immediately assist po tayo sa mga communities, families, and individuals na naapektuhan po ng isang bagyo, kalamidad o emergency. Batay sa anunsyo ng DBM, nasa 875 million pesos ang inaprobahang Quick Response Fund para sa DSWD kung saan tiniyak ng DSWD gagamitin ito para sa mga nasalanta ng bagyo sa bansa. Bilang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Mula sa PTV4 Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Inabisuhan ng mga lokal na pamahalaan na samantalahin ang panahon para magpatupad ng preemptive evacuation bago pa man ang pagtama ng bagyong Pipito. Ayon sa Office of Civil Defense, dapat na itong ipatupad simula bukas hanggang Sabado bago ang tuluyang paglapit nito sa bansa. Sa initial na forecast ng Pag-asa, posibleng tahakin ng sentro ng bagyo ang Samar, Bicol Region at Metro Manila pero maaari ding maapektuhan ang mga kalapit na lugar. Sa pagtaya ng DSWD, aabutin ng 18 milyong individual ang maaaring maapektuhan ng bagyong Pipito. Nakahanda naman ang 1 milyong family food packs kung saan una nang ipinadala ang 20,000 dito para sa Bicol Region. While the national government is on top of the situation, we are emphasizing as well that LGU preparation is key to ensuring public safety against the threat of national hazards. As of now, wala namang problema sa pag-deliver ng ating mga food and non-food items. Kaugnay niyan, alamin natin ng ginagawang paghahanda ng pamahalaan kaugnay sa papasok na isa pang bagyo na tatawaging Pepito. Kumuha tayo ng update mula kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa ating mga kababayan. Good evening po. Sir Ariel, ano pong mga nakalatag ninyong preparedness at response protocols para sa magiging epekto ng bagyong Pepito? Una-una, ang pinakamahalaga, nakuha naman natin yung kooperasyon ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga local government units sa Regions 1, 2, 3, and yun nga, katikulan na naman sa Region 5. Nakapag-preemptive evacuation na ho sila ulit dyan ng mga 12,299 families or 41,163 na mga mamamayan po natin dyan. Kasi hindi pa ho nga lubusang umaalis yung mga kababayan natin dyan dahil sa bagyong Christine. So, nagdagdag pa ulit tayo ng mga sumama sa 1,100 plus individuals na nasa evacuation centers or 8,404 families. Yan ang unang-unang importanteng paghahanda natin upang maiwasan naman natin yung magkaroon ulit ng masasawi dahil sa lakas ng ulan na pwedeng dalhin itong si Pepito. Pangalawa, handa naman ang DSWD natin. Natutuwa nga tayo sa balita dahil nag-download po ang DBM sa utos na rin naman yan ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan yung pangangailangan na pondo ng DSWD. Dahil nasa balikat po ng DSWD yung paghahanda para doon sa ating mga family food packs. Ready naman ho yan kasi talaga namang nationwide ready ang DSWD. Kaya lang dahil nga ho sa sunod-sunod na bagyo, pang-anim na ito at si Pepito maging pang-pito na sunod-sunod simula pa ng Hulyan. Hindi naman ho natin kinakakaba yung supply ng non-food items at food items galing sa DSWD. Ang pinaghahandaan namin na pangatlo, yung paano natin madadala sa ating mga kababayan itong mga pantulong sa kanila. Kung sakasakali talaga lumala yung sitwasyon, kagaya nung nangyari nung Christine, marami tayong mga dineploy ng mga rubber boats. Salamat sa mga uniform personnel natin. Yung
naka-preposition na rin ho yan ang ating mga uniform personnel sa kanya-kanya ng strategic points of deployment. Ano pong resources at tulong ang naihanda para sa mga posibleng naapektuhan ng bagyo? Meron po ba tayo mga medical team na naka-standby? Nabanggit niyo din po yung challenge sa pagdala nitong mga supplies na ito. Ano po bang ating contingency plan? Tama po. Yun nga po, unang-una, yung tubig, ready tayo dyan kasi yan ang unang kinakailangan natin mga kababayan. Pangalawa, yung family food packs, of course, from the DSWD. Yung non-food items, lalo na yung hygiene kits, galing yan sa Office of Civil Defense at Department of Health. At ang Department of Health, meron din sila mga medical teams na i-deploy pag kinakailangan na. At ang importante rito na hindi madalas makita ng ating mga kababayan, yung full coordination ng mga ahensya ng pamahalaan na magre-responde kasama ng mga LGUs. Actually, hindi na ho nag-ihiwa-hiwalay ho halos kami sa Interagency Coordinating Cell sa Camp Aguinaldo. Dahil nga sunod-sunod, halos wala naman ang uwian na po yan. Kaya yung coordination natin ay mas mabilis ngayon, mas maigting. Dahil na kautusan na rin yan ni Secretary Gilbert Teodoro, yung IACC, yung full coordination ng mga tutulong sa ating mga kababayan, kasama yung, again, lalong-lalo na yung uniform services natin. Ano naman po ang mga paghahanda ng OCD lalo na may posibilidad na sa Metro Manila tatama ang bagyong Pipito? Tama po. Ngayon, tinutuloy ng OCD yung pagbababa ng mga warning at information dissemination sa ating mga kasama sa local government units. Kasama ng Metro Manila dahil ang projection, ang forecast ng Pag-asa, Sabado ng gabi or hapon, maaaring dumating ang Pipito. Although tinitingnan niya na maaari sa Samar at Bicol area pumasok yan, subalit may posibilidad nga daw na pumasok ng Metro Manila. Kaya ibinababa na rin natin yung mga impormasyong mahalaga sa ating mga kasama sa local government units. Dahil kahit sa NCR, may preemptive evacuation din silang ginagawa dyan, lalo na sa mga syudad ng Marikina, low-lying areas ng Kamanaba, kasama na rin ang yung mga karating po, hindi lang sa Metro Manila, kasama na rin dyan ang Region 3, Bulacan area. Maraming salamat po, OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno. Samantala, balikan natin ang balita kanina kung saan bagyang humina ang bagyong Ophel makaraang mag-landfall sa Bag-aw, Cagayan. Pero malaki ang tsansa na muli ito mag-landfall sa Babuyan Islands ngayong gabi. Yan ang balitang pambansa ni Benji Durango live. Benji. Joshua, matapos yan na mag-landfall kaninang 1:30 ng hapon sa Bag-aw, Cagayan, kasalukuyan ngayong nananalasa ang bagyong Ophel sa dulong bahagi ng Cagayan. As of 3 p.m. ngayong hapon, inalis na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero sa kuha ng Pag-asa Storm Chaser sa Gonzaga, Cagayan, pag landfall ng bagyo, makikita ang hampas ng malalakas na hangin at ulan. Nagkulay putik din ang agos ng tubig sa isang malaking ilog doon. Nananatili pa rin sa Signal number 4 ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan at eastern o northeastern portion ng Isabela. Signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern, central at eastern portions ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa western at southern portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at Abra, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northern portion ng Aurora. Bagamat humina ang bagyo, taglay pa rin ito ang lakas ng 165 to 275 kilometers per hour na huling namataan sa Gonzaga, Cagayan. Sapat ang hangin na yan para maging panganib sa buhay at maging sa ari-arian. Babala naman sa mga maglalayag, delikado ang pumalaot sa mga karagatang bahagi ng mga nabanggit na lugar. Makakaranas na hanggang 3.5 meters na alon sa seaboard ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands at hanggang 3 meters na alon naman ng dagat sa Isabela at Batanes. Mahigpit na payo ng Pag-asa na manatili sa mga puerto para sa kaligtasan ng mga maglalayag. Samantala, bukod sa malalakas na hangin, asahan na rin daw ang matinding ulan dala ng pinagsamang epekto ng bagyong Ophel
at isa pang bagyong papasok pa lamang sa PAR mamayang gabi. Lalo na dyan sa area ng Cagayan, Isabela, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Mountain Province, Quirino, Aurora, Kalinga, Abra, Ifugao, Nueva Vizcaya, Sorsogon, Camarines Province, Samar at Leyte. Joshua, ang bagyo na tatawaging Pepito kapag pumasok na sa PAR ay sinasabing magiging mas malakas kaysa kay Ophel. Dahil sa buntot ng Ophel at kaulapan naman na bitbit nitong paparating na bagyo, inaasahan na magpapatuloy ang masungit na panahon sa mga susunod na araw dito sa ng Luzon at Eastern Visayas. Joshua. Maraming salamat, Benji Durango. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyo sa Tagaytay City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clayzer Pardilla ng PTV Manila. Binuwal ng mga nagdaang bagyo ang halos lahat ng punong saging ni Gaudelia sa Silang Cavite. Napakahirap po kasi wala ho kaming ma-harvest. Yun pa naman ho ang inaasahan namin. Para maibsan ang bigat na pinapasa ng mga gaya ni Gaudelia na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Ngayong araw, muling nag-abot ng pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakataong ito sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya sa Tagaytay, probinsya ng Cavite. Nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Caviteño at Caviteño. Mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Laking pasalamat ni Gaudelia. Malaking tulong po sa amin. Sa bigas, sa tubig, sa kuryente. 4,233 na mga benepisyaryo mula sa 21 lungsod at bayan ang nakatanggap ng financial aid mula sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program. Gagamitin ito ni Tomas para muling makapagsimula ng hanap buhay. Nabunot kasi ang ugat ng kanyang mga tanim na bulaklak matapos daanan ng bagyo. Yung mga pananim namin, dapat po yung ngayong November 1st po, ang benta po namin, ngayon po nadali po siya ng bagyo na Christine. Mahalaga po yun dahil marami na po mabibili noon. Mga lupa, plastic, tsaka mga seeds, tsaka mga pang-upa po sa mga tao. Kasabay nito ang pagtutok sa mga programang makatutulong para mabawasan ang epekto ng climate change. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DPWH na pabilisin ang pagkukumpleto at gawing maayos ang flood control project sa lalawigan ng Cavite. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa mga Limango Creek Drainage Area sa Cavite. Hinimok din ng Presidente ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng Environment Department para maiwasan ang mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula sa PTV, Clayzer Pardilla, Balitang Pambansa. Libo-libong magsasaka at mangingisda na apektado ng bagyong Christine at Leon sa Oriental Mindoro ang nahatiran ng tulong ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Live. Kenneth. Joshua, tuloy ang pagbaba ng pamahalaan, partikular ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga komunidad para magpaabot ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Wala nang mapapakinabangan pa sa kanyang pananim na palay si Marvin. Pinadapa kasi ito ng malakas na hanging dala ng bagyong Christine kamakailan. Masakit po para sa amin. Siyempre, ika nga, aanihin na lahat-lahat, dinaanan pa ng ganyang kalamidad. Kaya para tulungan ng mga gaya ni Marvin at iba pang magsasaka at mangingisda na biktima ng kalamidad, nasa mahigit 46 milyong pisong halaga ng financial assistance ang dala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Oriental Mindoro, kung saan tinatayang halos 5,000 magsasaka at mangingisda na apektado ng bagyong Christine at Leon ang nakatanggap ng financial assistance mula mismo sa tanggapan ng Pangulo na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat isa. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magbabahagi kami ng tulong pinansyal sa mga nakakahalagang 10,000 piso
sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Ang tulong na ito ng pamahalaan, malaking bagay daw sa mga benepisyaryo lalo na sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po sa ating mahal na pamahalaan, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. At kami po ay mabibigyan ng ayuda mula sa kanilang tanggapan. Saan niyo po ito magagamit, sir? Sa pagbubukid po ulit. Pang-umpisa po ulit. Tulad po sa estudyante, sa mga pagkain namin, sa mga bata, pamilya. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng bawat isa upang makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Gayon din ang pagiging resilient ng mga biktima nito. Kaya iginiit niya na bagaman hindi mapipigilan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa, tinatapatan niya ito ng mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng kalamidad. Kabilang na riyan ang pag-ata sa DILG at DNR na gamitin ang geohazard map para matukoy ang mga lugar na lantad sa pagguho ng lupa para agad na mailikas sa mga residente sa ligtas na lugar. Hiling naman ng Pangulo sa mga residente na dadaanan ng mga paparating na bagyo. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas, batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari, ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Pinatitiyak din niya sa DPWH, DOTR, DOST at DTI na pag-aralan at suriing mabuti ang mga kalsada, tulay at iba pang istruktura ng matiyak na dekalidad, ligtas at handa ang mga ito sa pagbabago ng panahon. Ipinag-utos na rin ng Chief Executive ang pagre-rebisa sa Flood Control Master Plan. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo, pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pag-ulan, hindi na nakakayanan. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap para mas maayos ang ating kinabukasan. Bukod sa tulong na mula sa Office of the President, nagbigay din ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation na nagkakahalaga ng mahigit 683,000 pesos. Batay sa ulat ng DA, tinatayang nasa 328 million pesos ang pinagsamang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Christine at Leon sa probinsya ng Oriental Mindoro. Joshua, nagpasalamat naman ang pamahalaang lokal ng Oriental Mindoro sa maagap na pag-aksyon ng national government sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. lalo na sa pagtulong sa kalamidad na kanilang naranasan gaya ng oil spill, El Nino at ito nga ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo. At yan na muna ang latest mula rito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Susunod sa Balitang Pambansa, Eastern Visayas naghahanda na sa paparating na bagyong Pipito. At fourth quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa kanina. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ako si Sharon B. Eugenio, ang manager ng Mawanan, Baloncanag, Gadangaw Farmers Irrigators Credit Cooperative. Ang MBGFICC ay nagsimula bilang komunal na grupo noong 1981 ng aming mga ninuno. Sa tulong ng DAR ay na-develop ito noong 2012 dahil sa project na ARSP3. Nagsimula ang aming asosasyon noong 2012 at naging kooperatiba noong 2018. Nagsimula ang operasyon nito noong 2019 at kasabay nito ang pagtanggap ng iba't ibang benepisyo mula sa DAR. Noon ay kulang kami sa mga makinarya, pansaka, mabagal at nahihirapan kami sa pagsasaka.
Noong April 17, 2024 sa Kawayan City ay kasama kami sa 23 Agrarian Reform Beneficiary Organization na nakatanggap ng 80 farm machineries equipment. Sa aming mahal na DAR Secretary, Secretary Conrado M. Estrella III, sa lahat ng bumubuo sa Department of Agrarian Reform. At lalong-lalo na sa ating mahal na Presidente, PBBM, taos-puso pong pasasalamat. Ang 4-wheel drive 95 horsepower tractor na aming natanggap ay makakatulong sa paglago ng aming arbo. Dahil dito at sa iba pang mga benepisyo ay mayroong karagdagang pangkabuhayan ang aming mga miyembro. Salamat po sa inyong programa, lalo na po sa amin na nasa laylayan ng lipunan. Bagong Pilipinas, bagong buhay para sa kooperatiba ng magsasaka. Na lahat ng produkto na ina-apply natin sa ating mga katawan, kailangang i-test? Pero, paano? Sa Iloilo City, may isang company na tinulungan ng DOST para sa kanilang research and development efforts sa pag-develop ng lab-grown skin. Dito lang yan sa Siensikat, Season 5. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng bansa sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnayan sa war on drugs na nakaraang administrasyon. Ayon sa Pangulo, kung nais ng dating Presidente Rodrigo Duterte, hindi hahadlang ang pamahalaan dito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa madugong laban kontra ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi rin pipigilan ng pamahalaan ang desisyon ni Duterte matapos itong hamunin ng ICC na bilisan ang pag-iimbestiga sa kanyang laban kontra droga. Sinasabing nasa 6 hanggang 30,000 ang namatay sa anti-drug campaign ni Duterte. Sakaling idulog ng ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol ang kaso laban kay Duterte at humiling ng red notice sa mga otoridad ng Pilipinas, ayon kay Pangulong Marcos. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, meron din po. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang pakikipagtulungan sa Interpol ay obligasyon, habang ang kooperasyon sa ICC ay isang political decision. Itinuturing na isa sa pinakamahalagang organisasyon sa mundo ang Interpol na tumutulong sa mga bansa para labanan ng international crime. Hindi na aniya bago sa pambansang pulisya ang pakikipagtulungan sa Interpol na naging susi sa pagdakip kay dating Bamban Mayor Alice Guo. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. 2019 ang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Kaya tanong ni Senate President Chis Escudero kay Duterte. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madalhin yung ICC? Siya yung umalis doon. Hindi, sinasabi ko lang. Paano? Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalikin yung tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanungin siguro siya kung paano niya balak gawin yon.
Sa harap nito, iginiit ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang investigasyon sa loob ng bansa kaugnay ng extrajudicial killings. Pag-aaralan niya ng Justice Department ang mga binitawang salita ni Duterte at titingnan kung maaari itong gamitin para makapagsampa ng kaso. The question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there. And up to now, they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still, so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that that justifies a case to be filed. Mula sa PTV, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Pinaghahandaan na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Eastern Visayas ang paparating na mga bagyo, partikular ang bagyong Pipito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang disaster response sa rehiyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sol Alarcon mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Pinaghahandaan na ngayon ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Eastern Visayas ang mga paparating na mga bagyo, lalo na ang bagyong Pipito. Idideploy na ng RDRRMC 8 ang Advanced Composite Team para sa dalawang lalawigan ng rehiyon. Ito ay ang Eastern Samar at Northern Samar na masasabing potential high risk. Sa ginanap na ceremonial set of ceremony sa DILG Regional Office 8 kahapon, ipinahayag ni Regional Director Lord Byron Toricarion ng Office of Civil Defense na siya ring chairman ng RDRRMC 8 na layunin nitong bigyang suporta ang mga local government units na siyang frontliners sa panahon ng kalamidad. We need to have faster coordination, faster information, data in order to have informed decisions. At the same time, makatulong kaagad kami sa LGU kung kailangan ng augmentation. Pinaalalahanan naman ni DILG 8 Regional Director Arnel Agabi ang mga LGU sa riyon na maging compliant sa Operation List 2 Protocol. Siniguro din ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong ang kahandaan ng ahensya. Nakapreposition na ang mga family food packs sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. And also, just would like to inform you that DSWD is also preparing in terms of our mandate to provide the food and the non-food items. So basically, we have a total of 84,738 family food packs as of today, and these are spread in the 6 provinces. And particularly in Northern Samar and in Eastern Italy, where we will deploy, of course, our team. Ang idineploy na dalawang teams ay galing sa iba't ibang RDRRMC member agencies tulad ng Tactical Operations Group 8 ng Philippine Air Force, Office of Civil Defense, Bureau of Fire Protection, Department of Information and Communication Technology at iba pa. Ayon sa taya ng Pag-asa, posibleng tumama ang bagyong papangalan ng Pipito sa bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar provinces. Mula rito sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Sol Alarcon, Balitang Pambansa. Mga residenteng apektado na nagdaang bagyong Marce sa Cagayan, muli na namang inilikas dahil sa banta ng bagyong Ophel. Mobile Command Center ng DSWD, malaki ang tulong sa paghatid ng real-time report sa mga epekto ng bagyo. Yan ang Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng PIA. Lalo pang lumakas bilang isang super typhoon ang bagyong Ophel habang binabagtas nito ang hilagang bahagi ng Luzon, dahilan para muling magpatupad ng preemptive evacuation ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Cagayan. Ayon kay DOST Pag-asa Weather Specialist Romeo Ganal Jr., inaasahang malalakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo ngayong gabi na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Kapag meron na po tayong significant na mga pag-ulan ngayong maghapon, unti-unti ulit naaangat ang tubig sa Middle at Lower Cagayan River.
May mga lugar pa rin na nananatiling lubog sa tubig baha dahil sa mga nakaraang mga bagyo, kaya't mahigpit na ipinapaalala sa mga residente na manatili sa evacuation center o sa ligtas na lugar upang maiwasan ang kapahamakan. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng magkakasunod na bagyo. Matagumpay ding naihatid kahapon ang mga family food packs sa Babuyan Claro Island, Calayan Island at Fuga Island. Para naman sa mas mabilis na komunikasyon sa pagbibigay ng mga nakalap na datos sa mga apektado ng bagyo, nakadeploy ngayon ang Mobile Command Center ng DSWD sa apektadong lugar sa Cagayan. Ayon kay Director Lucia Alan, malaki ang tulong ng Mobile Command Center na ito lalo na kung mawawala ang telecommunication signal at kuryente. Nagamit ng LGU po ito, no? So, doon sila ng mga reports, doon din nag-charge yung mga residente. Sa ngayon, pinag-iingat ang lahat ng mga mamamayan, lalo na yung mga nasa lugar na dinaanan ng bagyong Marce dahil pareho ang daang binabagtas ng bagyong Ophel. Umaasa ang mga lokal na opisyales na kaunti lamang ang magiging pinsala ng bagyo sa lalawigan. Mula sa Philippine Information Agency, Cagayan Valley, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.